gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko.
gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples, changing fortunes and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service, Deliver News. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service.
Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. I-like, i-share at i-follow ang FB page ng Balitang Kasado at ganun din ang KBS RMM News TV. Halina po kayo, aking mga minamahal na tagapakinig. Ganap na alas 9:37 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Okay mga kababayan, kamusta na po kayo? Ngayon ay araw ng Lunes, January 20, 2025 ng taong kasulukuyan. Kamusta na po yung ating weekend? Ito na naman po ang inyong abang lingkod upang inyong makapiling sa isang oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Lunes. Kamusta na po kayo? Kayo po ba ay inuulan pa? Malamig pa rin po ba ang simoy ng madaling araw? Tumatagos pa rin po ba sa buto? At syempre yan po ang kailangan talaga ng ating katawan. Yung maliwalas, yung pagsapit ng bukang liwayway ay talagang sabi nga'y makapagbibigay ng kaginhawahan sa pakiramdam. At siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na nagdaos ng mga happenings nitong Saturday at Sunday. Siyempre ang iba po ay may hangover. Dahil doon po sa birthday party na kanilang idinaos ng araw ng linggo. Kaya kahit nga po hindi yun ang exact kumpitsa ng kanyang kapanganakan, pag inabot po yung araw na may pasok, hindi po talaga na idadaos. Kaya ang pagdiriwang ng pagsasalo-salo at ginuman ay kapag Sabado lamang at Linggo. Sabi nga dyan, nagkakaroon ng isang masidihing pagtitipon para yung lahat ng mga magkakaibigan, magkakasama, magkukumpare at magkukumare ay talagang nagbabanding ng maayos pag dumating na yung araw na yan. Dahil ang iba po niyan ay nagko-construction, yung construction worker, at yung iba na may nagpapabrika sa mga pabrika. At yung iba naman po ay sabi nga mga nagtitinda sa mga palengke. Yan. At syempre, yun pong iba naman ay nag-uopisina. Kaya Sabado at Linggo po lamang talaga ang pagbabanding karaniwan. At yung iba pa nga po ay hindi pa nakakasama ng pamilya. Dahil ang iba po ay nasa church, yung iba po ay nasa pagliliwaliw. Anyway, binabati po natin ng magandang umaga ang grupo ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna po ng ating butihing Pangulo nito. Si President Sergeant Major Kuyang Donato Beliones. Yan. At pinabibilangan nga po ng mga sumusunod ang Vice President ay si Kuyang Wayne Lauson. Yan. Si Ate Roderica Rivera bilang sekretary.
At ang treasurer naman ay si Kuyang Jerry Acuno. Bilang tumatayo naman na auditor ay si Kuyang Alan Bordeo. Sa isa pong samahan bilang isang incorporator ay talaga pong kinakailangan talaga ay kumpleto. At ang bilang tumatayo namang PRO ay si Kuyang Arnold Paharon. Yan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa lahat ng mga BODs, Board of Directors ng Rizal Provincial Police Press Corps. Panguna po ni Kuyang Bernie Gamba, Ate Pautila Cruz, Ate Aida Tagikana, si Kuyang Ricardo Eslita, Ate Vicky Custudio, Kuyang Herman Patulot, Ate Cora Biernes, ganun din si Kuyang Dan Torbeles. Yan. At syempre ang aming pang-abang lingkod bilang tumatayong Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps. Mapagpalang umaga po sa lahat. At syempre binabati rin po natin ng mapagpalang umaga ang lahat ng mabuting tanggapan ng ating mga kawani ng gobyerno sa lahat po ng antas. Particular na po ang Office of the Governor. Siyempre, spongo na po ng ating masipag at matulungin na si Governor Nina Inares. Lahat po ng ating mga butihing mga alkalde ng bawat bayan dito sa Rizal. Yan, magandang umaga po diyan. Good morning sa mabuting tanggapan ng ating Provincial Director na lalawigan ng Rizal, si Police Colonel Felipe B. Maragon. Good morning sa inyo at siyempre sa hepe po ng bayan ng Taytay Rizal, si Colonel Marlo Solero. Yan, si Lieutenant Colonel Marlo Solero. Yan. At syempre sa lahat po ng ating kapulisan sa iba't ibang area ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangunguna po ni General Romel Francisco Marbel, ang PNP Chief. Good morning. At sa kay Brigadier General Jean Pajardo, ang isang ating spokesperson ng Philippine National. Good morning everyone sa lahat po ng ating mga taga-region 4A Calabarzon, ang Regional Director kay General Paul Kenneth Uhay Lucas. Yan. Magandang umaga sir at siyempre ganun din po sa ating PIO office sa public information. Yan, diyan sa Region 4A Calabarzon, siyempre sa pangunguna po ni Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran. Palang umaga po sa inyong lahat at syempre, ganun din po sa ating mga taga-Studio 2 mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Bordeos. Likewise, ganun din sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lauson. Good morning. At syempre, mapagpalang umaga po sa ating mga taga-Studio 4 sa kinaroroonan diyan sa lugar ng Sanbales. Yan. Mula sa ating bulwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Aludo. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagsasahipapawid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon na naganap at nagaganap dito sa ating bansa. Partikular na rin po sa ating mga kababayan po dyan sa iba't ibang dako ng mundo, dyan sa kinaroroonan ni Kuyang Gilier Valencia, yung ating correspondent na nasa Georgia, USA. Yan. Kay, kamusta ka na rin dyan, Kuyang Julius Superior sa bansang Canada. Yan. At syempre, binabati rin po natin ng magandang morning. Syempre si Ate Lynn Gabiana ng Taiwan. Yan. Sa lahat po ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan.
dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Particular na po dyan sa Mega Manila. Naandyan po si Kuyang Don Robert Romero, si Kuyang Joseph Elias Buntugon. Yan. At syempre dyan po sa area naman ng Calabarzon area dyan. Si Kuyang Lando Luto. Yan. Si Kuyang Dan Torbeles. Si Kuyang Ricardo Esleta. Yan. At si Kuyang Chudi Soyman Jr. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat yan. At syempre sa ating pong mga kababayan po dyan sa area at lugar ng Bayan ng Bako sa pangunguna po ng ating Brother Ansel Arroyo. Yan. Ng KPP Viva Divine Healing. Yan. Viva San Benito. Yan. At ganun din kay Brother Robin Pamilara. Yan. Kay Kuyang Gerald Gasek. Kay Brother Robin Dalumpines. Kay Brother Mick Acebeda. Kay Sister Analisa Menguela Gasik. At kay Sister Merlina Padriquilia ng Barangay Bangkatan. Anyway, kapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig sa iba't ibang dako ng ating bansa. Alright mga Kasado Patroller, standby report, makaraan lamang ng ilang pagbabalita. Ganap na alas 9:47 ng umaga ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre mga kababayan, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Karagdagang 3 bilyong pisong inilaan para sa Calayan Island Group Airport Shelter Ports. Round 1. Ready, go! Gumagastos ang gobyerno ng Pilipinas ng karagdagang 3.3 bilyong piso ngayong taon para palakasin ang infrastructure building up nito sa Calayan Island Group na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng pinag-aagawang Spratly Islands. Naglaan naman ang Kongreso ng karagdagang 1.65 bilyong piso para mapaunlad ang palipara ng Pag-asa Islands. At 300 milyong piso para sa Shelter Port, sabi ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel sa isang balita nitong linggo. Naglaan din tayo ng dagdag na 1.8 bilyong piso sa pagtatayo ng second phase ng Lawak Island Shelter Port, dagdag pa niya. Ayon pa rin mga kababayan kay Pimentel na dating namuno sa House Committee on Strategic Intelligence, ang tatlong proyekto ay fully itemized ng 2025 General Appropriation Law. Ang 3.3 bilyong piso ang bagong appropriations ay bukod pa sa pinagsamang 2.3 bilyong piso na inilaan ng Kongreso para sa Pag-asa Airport at Lawak Shelter Port sa 2024, sabi ni Pimentel. Si Pimentel ang may akda ng panukalang batas na naglalayong gawing recreational fishing tourism destination ang Pag-asa. Siya rin ang may akda ng hiwalay na panukalang batas na nagmumungkahi ng paunang 5 bilyong pisong appropriation upang magtayo ng mga bagong naval forward operating bases sa West Philippine Sea. Lalo na upang ma-secure ang mga deposito ng natural gas at langis sa ilalim ng seabed. Ang Pag-asa ay nasa layong 508 kilometro hilagang kanluran ng Puerto Princesa sa lawak ng lupa na 37.2 hektarya. Ang Pag-asa ang pinakamalaking pulo sa KIG o KIG, ang lawak na may lawak na
7.93 hektarya ay ang ikaapat na pinakamalaking pulo sa KIG at nasa 169 naman kilometro silangan ng Pag-asa. Sa pinagsamang lupain na 83.89 hektarya kabilang din sa KIG ang mga islet ng Likas, Parula, Kuta, Patag at Panata. Sakop din ang grupo ng ng isla ang Ayungin Sol, Tumas, Ayungin Sol, Subat, Balagtas, Rep at Rizal Sol. Ang munisipalidad ng Kalayaan ay nilikha sa KIG sa ilalim ng lalawigan ng Palawan sa bisa ng kautosang Panguluhan na inilabas ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Sr. noong 1978. Ganap na alas 9:51 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. 8 impormante na nakakuha ng 1.6 milyong reward sa pag-aristo sa mga wanted criminals. Round 1. Ready, go! Hinati-hati ng 8 impormante ang gantimpalang 1.6 milyong piso mula sa Philippine National Police dahil sa pagbibigay ng impormasyon sa umantong ng pagkakaristo sa siyam na most wanted criminals. Ayon pa rin sa Philippine National Police, natanggap ng tipster ang gantimpala sa kanilang Camp Crami headquarters sa Quezon City noong January 16 para sa kanilang kaligtasan at privacy. Ang mga paghahabol ng gantimpala ay nagsuot ng mga maskara upang maitago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa ilang balita nitong Sabado, sinabi ni PNP Director for Intelligence Brigadier General Luis Trimundo Obenki na ang siyam na naristong kriminal ay sangkot sa iba't ibang karumaldumal na krimen tulad ng murder, rape at homicide. Nauna nang sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na ang reward program ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na magkaroon ng mas matibay na partnership sa pagitan ng pulisya at komunidad. Nagpasalamat kami sa publiko sa patuloy nilang suporta dahil sa pamagitan ng kanilang tulong ay malaki ang nagawa nating hakbang sa pagtiyak ng hustisya at pagpanatili ng kapayapaan sa ating komunidad, sabi ni Marbel. Alas 9:53 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Mga Pilipino nagkaisa sa pagsuporta sa government efforts sa West Philippine Sea ayon sa NSC. Round 1. Ready, go! Malugod na ikinatuwa ng National Security Council ang resulta ng survey kamakailan na nagpakita ng malaking karamihan ng mga Pilipino na sumusuporta sa pagsisikap na iginiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang survey ng Okta Research, kumakailan 84% ng mga Pilipino ang sumusuporta naman sa pagsisikap ng pambansang pamahalaan na ipagtanggol at igiit ang karapatang pandagat sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag nitong weekend, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na ang resulta ay nagpakita ng malawakang pagsuporta sa paninindigan ng bansa sa patuloy na alitan sa teritoryo tudyat ng malawakang public engagement at pag-unawa sa zero. Ang pagkapatibay na ito mula sa mamamayan ay nagpapakita ng isang pangako na pangalagaan ang ating pambansang soberanya at integridad sa teritoryo, sabi ni Anyo. Sa pagkakaalam ng 91% ng mga Pilipino sa patuloy na alitan sa teritoryo, kitang-kita na hindi lamang kaalaman kundi nagkakaisa rin ang publiko sa pagsuporta sa pagsisikap ng bansa na ipagtanggol ang karapatan ng interes nito sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, binigyang diin ni Anyo ang pagsunod ng bansa sa Philippine Maritime Zones, Law Archipelagic Sea,
Lane's Law at 2016 arbitral ruling na nagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa karagatan at yaman ng West Philippine Sea. Sa ilalim naman ng United Nations Convention on the Law of the Sea, ang ruling na ito ay may bisa sa ilalim ng international law at nananatiling isang cornerstone ng ating posisyon aniya na tumutukoy naman sa 2016 arbitral ruling. Dagdag pa niya, patuloy na ikilos ang Pilipinas sa loob ng hangganan ng international na batas. Binigyan din ng pamahalaan ang pagtuon nito sa mga sustainable practices sa rehiyon. Partikular na nga para sa mga Pilipinong fisherfolk at nangako ng patuloy na pagsisikap sa pangangalaga ng dagat at pangangalaga sa mga gawaing pangkabuhayan sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Pinasasalamatan pa rin ni Anyo ang mga Pilipino sa kanilang tiwala at pagkakaisa na binigyan diin na ang naturang suporta ay nagpapalakas naman sa determinasyon ng bansa na masiguro ang mga karapatang pandagat nito. 3 minuto bago mag-ikasampu ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang payagan. Balanse at totoo. National Newspaper. Hindi nga nakapay. PHUS nagsagawa ng first maritime cooperative activity para sa 2025. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, isinagawa ng mga naval at air unit mula sa Pilipinas at Estados Unidos ang kauna-unahang maritime cooperative activity ngayong taon sa West Philippine Sea nitong nakaraang weekend. Ayon pa rin sa Forces of the Philippines itong linggo, sa isang payag sinabi ng AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na naganap ang MCA sa Palawan area ng West Philippine Sea kasama ang US Indo-Pacific Command noong January 17 at 18. Kabilang sa mga asset ng Pilipinas na sangkot sa aktibidad ang BRP Antonio Luna, BRP Andres Bonifacio, 2 FA-50 fighter aircraft at Philippine Air Force search and rescue assets ang sabi niya. Mga kalahok sa panig ng US ay ang Career Strike Group na USS Carl Vision na kinabibilangan naman ng guided missile cruiser USS Princeton na klase ng Ticonderoga Airlight Bark class guided destroyer USS Treated Seahawk helicopter B-22 Osprey helicopter at 2 F-18 Hornet jet fighters. Nitong January 17, nagsagawa ang mga pwersa ng Communication Check Exercise Division Tactics Officer ng Watch Maneuver at Quota Exercise. Nagpatuloy ang mga pagsasanay noong January 18 na may mga kalahok na nagsasagawa naman ng hindi katulad ng pagsasanay sa labanan ng sasakyang panghimpapawid, sabi ni Trinidad. Ito ang ikalimang MCA sa pagitan ng AFP at US military units mula nang magsimula ang drills noong November 2023. Pinagtibay naman ng MCA ang bilateral na kooperasyon pandagat at interoperability ayon pa rin kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. Layunin pa rin ng MCA na madagdagan ang defense cooperation ng Pilipinas sa mga karapat nito sa US o katapat nito sa US. Ang MCA na ito ay isang mahalagang elemento ng aming patuloy na pagsisikap na palakasin ang kooperasyon o depensa sa bawat ahensya, lalo na tayong nagiging handa at epektibo sa pagtugon sa mga hamon ng darating, sabi ni Browner sa parihong pahayag. Ito ay bunga ng ating ibinahagi na pangako at pagsisikap na pangalaga ng ating pambansang interes at masiguro ang isang mapayapang rehiyon.
Impuntong ikasampu ng umaga, ito'y hatid ng TBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala lahat ng Afghan sa labas ng PS ngayon sa US na may special na visa sa embahada. Round 1. Ready, go! Lahat ng Afghan nationals na nag-transit para iproseso ang kanilang special immigrant visa ay umalis na sa Pilipinas at nasa Estados Unidos na ngayon. Ayon pa rin sa US Embassy sa Maynila, nitong linggo nilinaw ng embahada na wala pang 200 Afghan nationals ang talagang dumating sa bansa para iproseso ang kanilang SIV applications kumpara sa naunang impormasyong ibinigay na umabot sa 300 ang lumipad papasok sa kabuuan. Ang kabuuang mga 60% ay mga minor de edad. Ang bilang ay binalag na 300 unit. Ang mga huling minuto na patak ay ginawa para sa iba't ibang mga kababaihan, kabilang na ang mga medical at personal na withdrawal. Sa isang pahayag, kinumpirma ni US Embassy spokesperson Inisa Gayopad Yay na ang huling batch ay umalis ng Pilipinas noong January 17. Sakay ng commercial flight, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nagpaabot naman sa malalim na pagpapahalaga sa pamahalaan ng Pilipinas sa kanilang kooperasyon at suporta sa mga pagsisikap ng US na matulungan ang mga Afghan special immigrants niya. Ang ibinigay ng embahada ang mga tiyak na bilang ng mga flight, ngunit sinabi naman na umalis sila sa pamagitan ng komersyal na eroplano sa pagitan ng January 15 at 17. Ang pakikitungo ng Pilipinas at US sa pag-host ng mga mamamahayang Afghan ay nagtatrabaho para sa mismong US sa Kabul ay nagtatapos ng eksakto. Yan. Nagtatapos ng eksakto sa 100 araw pagkatapos ang pagdating ng unang aplikante ang bawat Afghan. Ang Afghan national ay pinayagang manatili sa bansa sa loob ng maximum na 59 na araw. Ang unang aplikante ay dumating sa Pilipinas noong January 6. Sa tanong kung magpapadala ang US ang isa pang batch para magproseso ng SIV sa bansa, sinabi ni Gayopadyay sa Philippine News Agency na hindi siya maghuhula sa kinabukasan ng programa. Alas 10:04 ng umaga, ito'y hatid ng balitang kasado ang payagang balanse at totoo. National Newspaper. Samantala, 32 illegal pugo workers arestado sa isa pang raid sa Parañaque. Round 1. Ready, go! Nalambat na ng pinagsanib na operasyon ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ang 32 foreign national na nagtatrabaho sa clandestine Philippine offshore gaming operators sa Parañaque City. Biyernes ng gabi, iniulat ni Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. na sangkot ang mga dayuhan sa online gaming at scamming operation sa isang gusali sa Asiana City, isang mixed use Central Business District. Ang operasyon ay nabed 20 Chinese, 11 Malaysians at isang Cambodian. Naging babala ito sa mga foreign nationals na tahasan nagpapatuloy ng illegal na operasyon sa kabila ng pagbabawal ng Pangulo, sabi ni BI Commissioner Joel Anthony Biado sa isang balita nitong Sabado. Hindi tayo titigil hanggat hindi nahuhuli at nai-deport ang lahat ng illegal aliens ayon sa BI.
Inaasa na mas maraming pag-aristo at deportasyon dahil ipinagbabawal ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Pugo operations noong Hulyo 2024. Ang 32 dayuhan ay nanatiling nasa kustodiya ngayon ng NBI habang sumasailalim sa deportation proceedings. Alas 16 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansiya totoo national newspaper. Samantala, PNP hangad na regulate ang pagbili ng mga materialis para sa paggawa ng bala. Round 1. Ready, go! Mula naman sa La Trinidad Benguet, sinusuportahan ng Philippine National Police ang panukalang batas na naglalayong i-regulate ang pagbili ng mga materialis para sa paggawa ng bala. Inopos namin na maipasa ang batas na nagre-regulate at hindi madali ang pagbili ng mga gamit para sa paggawa ng bala para kahit may baril at nakakagawa ang mga tao ng baril ay di nila magagamit yun at makapanakit. Pahayag pa rin ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel sa kanyang pagbisita sa Philippine Regional Office Cordillera nitong Biyernes. Ayon pa rin kay Marbel, hindi locally made ang gunpowder kundi imported kaya mahirap itong ma-access. Pati na ang mga bala, shells ay maglilimita sa dami at sirkulasyon nito. Ang mga armas na na-regulate ngunit ang mga bahagi at supply ay dapat ding regulated at sinusubaybayan ng mga batas aniya. Ang pagbisita ni Marbel ay ginawa sa pagtatanghal ng 431 baril o 431 baril na sumuko sa lalawigan ng Abra noong 2023 at 2024. Ang mga baril na aniya ay gawa sa bahay at kinabibilangan ng 176 na pistol, 116 revolver, 68 na shotgun at 7 rifle. Bukod sa pag-check ng mga baril, tina-turn over din ng PNP Chief ang Starlink Internet para sa mga tanggapan ng pulisya. Sa lalawigan, gayon din ang mga portable generators. Ayon pa rin kay Marbel, ibinunyag nila ang pamamalansya ng mga detalye ng bagong balangkas ng organisasyon ng pulisya na nahahati sa 4 na espesyalisasyon sa katalinuhan, operasyon, teknolohiya ng impormasyon at relasyon sa komunidad. Kailangan nating magkaroon ng specialization para sa lahat ng pulis kung saan sila ilalago sa samahan at maituturing na eksperto sa larangang iyon, dagdag niya. Alas 10:08 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 20, 2025 ng taong kasulukuyan. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Alright mga kasado patroller, i-standby report. Trump gusto ng inaugurasyon address sa loob ng White House dahil sa napakalamig na temperatura. Round 1. Ready, go! Balita naman mula sa Washington, USA, sinabi ni incoming US President Donald Trump noong Biyernes na iniutos niya ang kanyang inauguration address na iatid sa loob ng bahay sa Capitol Rotunda sa Washington sa susunod na linggo. Dahil sa mga pagtataya ng malamig na temperatura sa isang post sa social media, inihayag ni Trump na ang kanyang kaganapan sa pagmumura ay magaganap sa loob ng Rotunda sa Lunes at ang Capital One Arena, isang panloob na site sa Kapitolyo ng US, ay magbubukas para sa live na pagtingin sa kaganapang iniutos ko ang inauguration address. Bilang karagdagan sa mga panalangin at iba pang mga talumpati na ibinigay ng Kapitolyo ng Estados Unidos Rotunda tulad ng ginamit ni Ronald Reagan noong 1985 dahil din sa napakalamig na panahon. Isinulat ni Trump sa Truth Social
ang iba't ibang dignitaries at guests ay dadalhin sa Kapitolyo. Ito ay magiging napakagandang karanasan para sa lahat at lalo na sa maraming nanonood sa TV. Dagdag pa niya, napansin na ang panahon na may wind chill factor ay maaaring tumagal ng temperatura upang maitala naman ang mga low sa panahon ng araw. Sinabi ni Trump na ito ay mapanganib sa mga kondisyon para sa libu-libong pagpapatupad ng batas sa mga unang responder, mga tauhan ng pulisya at kahit na mga kabayo at ang kanyang mga taga-suporta. Obligasyon ko na protektahan ang mga tao ng ating bansa, pero bago pa man tayo magsimula, kailangan nating isipin ang inauguration mismo. He said lahat ng iba pang mga kaganapan bilang ang victory rally sa Capital One Arena na sa linggo at inaugural ball sa Lunes ng gabi ay mananatiling pareho aniya. Lahat ay magiging ligtas, lahat ay magiging masaya at sama-sama nating gagawing muli ang Amerika na dakila, sabi niya. Samantala, iniyag ng inaugural committees ni Trump ang mga Biblia para sa nalalapit na presidential inauguration. Gagamitin ni Trump ang Biblia na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong 1955 upang markahan ang kanyang pagtatapos sa primary school ng simbahan sa linggo sa First Presbyterian Church sa New York, bukod pa rito. Ang Lincoln Bible, bahagi ng mga koleksyon ng Library of Congress, ay gagamitin para sa seremonya ayon sa committee. Gagamitin ni Vice President-elect G.D. Vance ang Family Bible ng pag-aari ng kanyang lola sa tuhod sa ina. Alas 10:12 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Alright mga kababayan, dakuan po muna natin ang pagulat ng ating mga kasado patroller na nasa labas ng ating himpilan. Unahin po natin si Kuyang yan. Unahin po muna natin ang ating kasado patroller na nandyan takaantabay sa area po ng Metro Manila. Yan. Alright, ating at syempre, binabati po natin ng mga magandang umaga. Ito pong ating mga kaagapay po rito sa ating technical side. Si Ate Del Rose Aldea Santos, ganun din po si Ate Rose Marie Paderon Lauson bilang tumatayong mga production assistant. At syempre, unahin po muna natin si Kuyang Don Robert Romero na naririyan po sa area ng National Capital Region dyan sa Manila. Yan. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Ang oras, 6 na minuto. Bago okay. Alas 10:14 ng umaga. Yan. 6 na minuto bago mag alas 10:20 na. Yan. Talagang sabi nga po sa mga sumandali po ito hinihintay po doon sa opisina po ni Penro. Ito pong ating publisher at si Kuyang Wayne Lauson. Yan. Ang ating pong news director. Yan. At nandun na po ang ating kasado patroller. Si Kuyang Erman, yan. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Yan. Kasado Patrol Report.
Nasa labas po ng ating impilan ang ating Kalsado Patrol 20 si Kuyang Don Robert Romero upang magatid ng malagang balita ganap na alas 10:15 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kalsado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Presyo ng bigas sa merkado bababa sa 36 na piso hanggang 33 piso per kilo ayon sa DA. Ang detalye ay manggagaling sa ating Kalsado Patrol 20. Kuyang Don Robert. Alright, Kuyang Don. Good morning. Yes, Kuyang Arnold, mga kaibigan, bago tayo sa presyo ng bigas ay i-flash muna natin ang naganap na sunog kanina lamang alas 8:15 ng umaga na nagsimula dito sa Barangay Del Monte sa lungsod ng Quezon. Napawang residential houses ang tinutok ng apoy at 5 minuto ay dumating ang mga kagawad ng pamatay sunog para akulahin ang apoy dito sa bahagi ng FPJ Avenue sa Bangita Barangay at sinasabi ko kanina pawag mga residential houses. Wala pa tayong nakukuhang mga impormasyon tungkol sa mga sa pinsala at maging sa mga nasaktan at ang presyo ng bigas ay magkakaroon ng katuparan ang 36 na piso hanggang 33 piso ang bawat kilo na ipamamahagi ng National Food Authority, ang NFA Rice, dito sa mga local government units ng ayon dito sa Department of Agriculture para ibenta sa merkado sa halagang nabanggit 36 pesos hanggang 36 hanggang 33 pesos. Magsisimula ang presyo sa Pebrero ng taong kasalukuyan ang 36 pesos bawat kilo na mabibili sa mga palengke at 33 pesos naman ang bawat kilo niyan sa buwan pa ng Marso. Ito ay ayon kay Department of Agriculture Francisco Tio Lauri Jr. na ayon sa kanyang pahayag ay para masustinihan ang rice supply sa mga pamilihan at mabawasan ang mga naka-imbak na NFA rice sa mga warehouses. At pinawi naman ng mga local leaders na maari itong magamit sa politika ang NFA rice distribution sa mga local government units at sinabi ni Metro Manila Mayor Council President Francis Zamora na hindi ito magkakaroon ng bahid na politika ang pamamahagi ng NFA rice sa mga local government para ibenta sa publiko. Mula sa National Capital Region, ito si Don Robert Ramiro para sa gabay at patnubay ng KBS RMN News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 220. Mula pa rin dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Thank you, Kuyang Don. Alright, tunguhin po naman natin ang ating Kalsado Patrol dyan sa area po naman ng nasa Rizal ba o nasa Pasig. Itong si Kuyang Erman Patulot, ang si Hagupit. Alright, Kuyang Erman, standby report. Kalsado Patrol report. Ganap na alas 10:20 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kalsado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kalsado. Naririyan si Kuya Arman Patulot upang magatid ng situational report. Alright, Kuya Arman. Good morning. Good morning din, Kuya Arnold.
Alright, kamusta ka na dyan? Nasaan ka ba ngayong mga oras na ito? Dito lang ako sa Pedro. Alright. Okay, sige, go. Ano ang iyong balita? Si Juan Angel Cruz. Toy, Barangay Buson. Ato nakaprayan po si Barangay Captain na Angel Cruz, Barangay Captain ng Luzon, bayan ng Taytay Rizal, nagaling sa kanyang accomplishment, sa kanyang nasasakupang barangay. Bagamat bagong kapital lang ito, nagsiservisyo naman ito ng tapat at walang pinipiling ang lumalapit sa kanya. Unang-una, servisyo publiko ang kanyang napatupad sa kanyang tanggapan o opisina. Alam naman natin na pagbabago na ang kailangan. Wala nang grata and coraste sa amin na kayo ng mga nanunungkulan, lalo na sa barangay kung saan sila naglilingkod. Sa nakikita ko, Kuya Arnold, magaling ito si Kapitan Roy alias Arnel Cruz ng Barangay Buson. Unang-una, matulungin sa lahat, manawain. Galing na Kapitan to. Walang pinipiling oras pagdating sa public service. Yan lang ang mahalaga. Maraming kapitan na ang nasa bunga ng kanilang hindi maayos na pagsiservisyo. Tingin sa kanilang mahirap na barangay. Lalo na mga senior citizen, may mga karamdaman, livelihood project, partition order, at sa problema ng droga, karinisan sa kapaligiran. Zero basura ang kanyang kapaligiran. Kaya lang, masasabi mo, talagang malinis sa kanyang kapaligiran dahil inutupokan ito ni Barangay Captain Bugloy. Talagang basta madalang ibabalita ko, sigurado patuloy nun. Hindi ito ay mampatod na gulat sa Gabayan Patubay, RNN News, Yari na TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 22 mula po dyan sa area ng Taytay Rizal, Kuyang Erman Patulo. Ganap na alas 10:23 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansya totoo. National Newspaper. Samantala, Korte Suprema pinagtibay ang TikTok ban sa US. Round 1. Ready, go! Balita naman mula sa Houston, Estados Unidos. Pinagtibay ng Korte Suprema noong Biyernes ang batas na nagbabawal sa TikTok sa US maliban kung ang China-based parent company nito ay nag-divest mula sa sikat na social media apps na ginagamit ng halos 200 milyong Amerikano. Malamang hindi mangyayari ang divestment dahil ang deadline ng ban ay kahapon araw na Linggo, January 19. Gayunpaman, ang pitsa ay dumating lamang isang araw bago ang inaugurasyon ni President-elect Donald Trump at ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden ay nagpapahiwatig na hindi nito plano na ipatupad ang batas bago manumpa si Trump sa opisina. Ang pinakabataas na hukuman ng bansa ay nagpasya na ang divest o ban ultimatum ay hindi lumalabag sa unang susog ng US Constitution. Kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag ng mga karapatan na pumanig sa administrasyon ng Biden. Kahit na hinihimok ni Trump ang Korte Suprema na antalahin ang deadline upang maaari siyang makipag-ayos ng isang deal upang pinatilihin ang TikTok na tumatakbo sa US. Walang alinlangan na para sa higit na 170 milyong Amerikano na nag-aalok ang TikTok ng isang natatangi at malawak na outlet para sa pagpapahayag, paraan ng pakikipag-ugnayan at pinagmula ng komunidad. Isinulat ng Korte sa hindi nakasign na opinyon nito, ngunit napagpasyahan ng Kongreso na ang divestiture na kinakailangan upang matugunan ang mahusay na suportado na mga alalahanin sa pambansang seguridad tungkol sa mga kasanayan sa pagkolekta ng data at relasyon ng TikTok sa isang dayuhang kalaban. Sa ganitong kalagayan, sapat na sa amin ang katwiran ng pagkolekta ng datos ng pamahalaan upang mapanatili ang mga hinamon sa probisyon. Patuloy na naghaharing kalagayan.
ang batas ng dalawang partido na ipinasa ng Kongreso at nilagdaan ng Biden noong nakaraang Abril ay nagbibigay ng magulang na kumpanya ng TikTok ByteDance 217 araw o 270 araw upang divest mula sa app o maban sa US. Sa huli ay hanggang sa Trump kung panatilihin niya ang TikTok online para sa oras o ipatupad ang pagbabawal sa sandaling opisyal na siya ay tumatagal ng opisina. Si Trump ay nagpahayag naman na pakikiramay sa TikTok habang papalapit ng pagbabawal at ang CEO ng TikTok na si Sushi Show ay dadalo sa inaugurasyon ni Trump. Ang mga ulat ng pinag-iisipan umano ni Trump na dagdagan ng isang executive order upang maiwasan ang pagbabawal. Ganap na alas 10:27 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ang kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga itong ating mga kababayan po dyan sa lugar po ng Purok 16 Clan, Bagong Pag-asa. Dyan po sa Barangay Sinawal. Yan, dyan sa General Santos City, dyan sa Mindanao. Sa ating pong mga kapatid na mga Blaan Tribe, yan. Mapagpalang umaga po kay Bai Predelen sa Maldane. At sabi nga po ay magandang umaga, siyempre, sa inyong lahat dyan. At siyempre, sa mga taga Mount Uba, dyan sa lugar po rin ng Mindanao, hoy. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Yan po sa area po ng Bukidnon. Yan. Good morning everyone at sa lahat din po ng ating mga minamahal na mga taga-Watchman Initiative Affairs sa Perlas ng Silangan, Divine Council Customary, Humanitarian Law. Ito po ay sa pangunguna po ng Butiing Chaplain, Kuyang Frederick Berry, ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide ng Watchman Initiative Affairs. Ito po ay may mga lituntunin na nakapaloob po sa RA 83721. Ito ay ang gumagarantiya po sa mga karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Partikular na po sa mga Blaan tribe, yan. Sa lahat po ng mga pangunahin nating laging binabanggit sa mga tribong Aita, yan, tribong Mangyan, sa lahat po ng mga Dumagat, at siyempre sa mga tribong Badyaw, at sa lahat po ng mga tribo sa iba't ibang area at dako ng Kalusunan, Kamindanawan at Kabisayahan. Ang customary law, self-governance, independent, indigenous cultural communities, indigenous people, ICCs, IPs, Intertribe Interclan Recovery Program ay ginagabayan po ng RA 8371. Yan. At yan pa nga po ay sa pagtutulungan ng lahat ng mga opisyalis ng Watchman Initiative Affairs. Partikular na po ng mga dato ng iba't ibang tribo sa buong Pilipinas. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at naway ang biyaya ng kapayapaan at kalakasan ng pangatawan ay laging sumainyo. Build up sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at nakikinig ngayong araw ng Lunes. Ako po ay pansamantalang pipihit upang pansamantalang magpaalam sa inyong pagsubaybay at asahan po ninyo sa araw po ng bukas, araw ng Martes, ay muli po akong magbabalik sa ating palatuntunang gabay at patnubay.
Hold up sa lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Nagpupugay at nagpapasalamat ngayong umaga, ngayong araw ng Lunes. Mulit-muli, ako po ay magbabalik sa araw ng bukas, araw ng Martes, upang magatid ng mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sumubaybay at nakinig, sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako at iriyan ng ating kapuluan. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! naman ang may isandaan sa mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may isandaan sa mga trabahador sa barangay